Panginoong Hesus ang nakasakay sa puting kabayo, kundi ang Antikristo. Dahil ang nakasakay sa puting kabayo ay lumitaw lamang after mabuksan ang first seal. At ang ating Panginoong Hesus po ang siyang nagbubukas ng 7 seals isa-isa habang siya ay nasa langit. Kaya imposibleng siya rin ang nakasakay sa puting kabayo. Pero bakit puting kabayo? Ang Antikristo ay sasakay sa puting kabayo dahil gagayahin niya ang ating Panginoong Pinaligaw na, Hesus turn off the lights, na sabi. ipapakilala Na, niya ang Ready kanyang King, sarili kuya, turn off the bilang lights there. Oh, tagapagligtas sige na, ng kuya. sangkatauhan. Ngunit We will malalaman sleep natin na. siya ay huwad dahil imbis na tabak ang kanyang Thank you. hawak ay Welcome here pana na. ang kanyang dala. At sa pamamagitan nito, lahat ng mga bansa ay tatargetin niya na i-implement ang tatak ng halimaw o 666. At ito na po ang simula ng tribulation. Magagawa ito ng Antikristo dahil binigyan siya ng korona o authority na mapasunod ng lahat ng leader ng mga bansa. Ibig sabihin, ang Antikristo ay isang napaka-maimpluwensyang tao. Kaya maging mapagmatsyag po tayo sa mga taong may ganitong katangian at may bilang na 666 sa kanilang pangalan. Pag-usapan naman natin ang second seal. Ang second seal ay katumbas ng Mateo 24, chapter 6. Dahil pareha silang tumutukoy sa digmaan o labanan ng mga bansa. Kaya nga ang pangalawang horseman ay nakasakay sa pulang kabayo. Hawak ang isang malaking tabak dahil ang kulay pula at ang tabak ay mga simbolo ng digmaan o pagdanak ng dugo. Ibig sabihin, pagkatapos dumating ng Antikristo ay magkakaroon ng mga digmaan o labanan ng mga bansa at makakarinig tayo ng rumors of wars. At pag sinabing rumor, ito ay isang kwentong kumakalat na di tiyak o kaduda-duda. Ibig sabihin, napredict na rin po sa Bible na may peking giyerang magaganap sa mga huling araw. Pag-usapan naman natin ang third seal. Ang third seal ay katumbas ng Mateo chapter 24, verse 7. Dahil pareha silang tumutukoy sa taggutom. Kaya nga ang ikatlong horseman ay nakasakay sa itim na kabayo at may hawak na timbangan. Dahil ang kulay itim ay sumisimbolo sa pagkawala ng kulay at pagluluksa. Habang ang timbangan naman ay sumisimbolo sa halaga ng pera. Sapagkat sa mga panahong iyon, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoong halaga. Ibig sabihin, pagkatapos ng digmaang tinutukoy sa second seal ay magkakaroon ng sobrang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at dahil dito, maraming magugutom. At tila ba natutupad na ito sapagkat sa nangyayaring digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagsitaasan kaagad ang presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Kaya kapag nasundan ito ng matinding taggutom at paghihirap sa buong mundo, ibig sabihin ay nabuksan na ang third seal. Ngunit anuman ang mangyari, ang sabi ng Diyos ay hindi mapipinsala ang langis ng olibo at ang alak. Sa Biblia, ang langis ng olibo at ang alak ay laging tumutukoy sa first fruits offered unto God. Kaya posibleng ang langis ng olibo at alak na tinutukoy dito na hindi mapipinsala ay symbolism sa 144,000 katao buhat sa 12 tribes of Israel na tutubusin mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Sila ay first fruits dahil sila ang mga nanatiling birhen at hindi nadungisan ng mga babae sapagkat sila ay sumunod sa kordero saan man siya magpunta. Ang mga babaeng na tinutukoy dito ay posibleng isang simbolism sa mga harlot churches ng Mystery Babylon na nakakalat sa buong mundo. Kaya nga ang sabi sa atin ng Diyos ay, "Umalis ka sa Babylonia, bayan ko! Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya." Ibig sabihin, ang 144,000 ay may mga dugong Hudyo na hindi nalinlang ng mga maling doktrina ng harlot churches. Dahil sa mga salita ng Panginoong Hesus lamang sila nakikinig. Kaya sila ay iingatan ng Diyos at hindi mapapahamak. Sa mga nagtatanong kung 144,000 lang ba ang maliligtas, ang sagot ay hindi po. Dahil meron din pong tinatawag na great multitude na maliligtas na binabanggit sa 6th seal. Pero bago yan, ay pag-usapan muna natin ang 4th seal. Ang 4th seal ay katumbas din ng Mateo chapter 24, verse 7, dahil pareha silang tumutukoy sa kamatayan at sa salot. Kaya nga ang ika-4 na horseman ay nakasakay sa maputlang kabayo. Dahil ang maputlang kulay
ay makikita sa mga may sakit o sa mga bangkay. Pansinin din, ang pangalan ng nakasakay sa maputlang kabayo ay Death at kasunod niya ang Hades o ang daigdig ng mga patay. Ibig sabihin, kapag nabuksan ang fourth seal ay maraming magkakasakit at mamamatay at posibleng dahil ito sa mga bagong maglalabasang sakit nakakalat sa buong mundo at isisisi nila ito sa mga hindi nagpaturok. Pag-usapan naman natin ang fifth seal. Ang fifth seal ay katumbas ng Mateo chapter 24 verse 9 dahil pareha silang tumutukoy sa pagiging martir ng mga hinirang ng Diyos at ito na po ang tinatawag na Great Tribulation. Sa mga araw na iyon, ang mga tapat na Kristiyano ay ipagkakanulo ng kanilang mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. Kapopuotan din sila ng lahat at isasakdal upang pahirapan at patayin. Bakit kaya? Ang posibleng dahilan ay ang hindi nila pagtanggap sa tatak ng halimaw o 666. Dahil sa mga panahong iyon, kapag wala kang 666, ay ituturing kang kriminal o threat to society. Kung masakdal man ang ilan sa atin sa mga panahong iyon, hindi tayo dapat mabahala kung paano natin ipagtatanggol ang ating sarili sapagkat bibigyan tayo ng Panginoong Hesus ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa ating mga kaaway. At iyon na rin ang ating pagkakataon upang makapagpatotoo tungkol sa Panginoong Hesus. Ang mga kaluluwa naman sa ilalim ng dambana na tumatangis sa Diyos na huwag nang patagalin pa ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa kanila ay posibleng ang mga Kristiyanong martir na namatay simula pa noong unang panahon at kasalukuyang nasa paraiso sa Hades o daigdig ng mga patay. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. Ibig sabihin, kapag nabuksan ang fifth seal, ay marami sa atin ang mamamatay. Ngunit mayroon din naman sa atin na mananatiling buhay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ang mga bagay na ito ay sinabi niya sa atin in advance upang tayo'y makapaghanda at hindi matulad sa nangyari noon kay Pedro na ipinagkaila ang Panginoong Hesus dahil hindi pa siya handa noon na makulong o mamatay. Tandaan, ang sinumang magkaila sa Panginoong Hesus sa harap ng mga tao ay ikakaila rin niya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari ay huwag nating ikakaila ang ating pananampalataya sa Kanya kahit buhay man natin ang maging kapalit. Tunay ngang sa sanlibutan ay daranas tayo ng kapighatian. Ngunit magalak pa rin tayo dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang sanlibutan. Pag-usapan naman natin ang sixth seal. Ang sixth seal ay katumbas ng Mateo chapter 24 verse 29 dahil pareha silang tumutukoy sa mga mangyayari immediately after the Great Tribulation and before the day of the Lord. Sa araw na iyon ay lilindol ng malakas. Ang araw ay mangingitim na parang damit panluksa at ang buwan ay magiging kasimpulan ng dugo at malalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag pinapayo ng malakas na hangin. Pagkatapos, maglalaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at mawawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. At dahil sa matinding takot, magtatago sa mga kuweba ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. Dahil dumating na ang araw ng puot ng Diyos. Alam ng ating mga kaaway na darating ang araw na ito. Kaya nga nagpatayo sila ng mga underground bunkers na mapagtataguan, ngunit hindi sila makakatakas mula sa puot ng Diyos. So, kung ang Mateo chapter 24 verse 29 ang katumbas ng sixth seal, ibig sabihin, ang Mateo chapter 24 verse 30 to 31 naman ang katumbas ng seventh seal. Dahil sa opening of the seventh seal na po ang Day of the Lord o ang araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga anghel. At ito po ang posibleng dahilan ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras dahil ang Diyos at
at ang lahat ng kanyang mga anghel ay panandaliang bumaba dito sa lupa upang iligtas ang mga hinirang. Pansinin din, pagkatapos mabuksan ang seven seal, dumating ang isang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga baga mula sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa. At biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. Sa Book of Revelation, ang insenso ay sumisimbolo sa panalangin ng mga hinirang. Ibig sabihin, nang inihagis ng anghel sa lupa ang mga insensong inihandog niya sa Diyos, ito ay symbolism na nasagot na ang panalangin ng mga hinirang simula pa noong una na humihiling ng hustisya at pagpaparusa sa mga masasama. At dito na po papasok ang seven trumpets at ang seven vials na sa next video na lamang po natin tatalakayin. For now, ang great multitude po muna ang pag-uusapan natin. Tinawag silang great multitude dahil sila ay napakarami at hindi kayang bilangin ni numan. Sila ang mga taong maliligtas mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika, at sila ay nakasuot ng puting damit na nilinis at pinuputi nila sa dugo ng kordero. Ibig sabihin, sila ang mga nagtagumpay sa Great Tribulation sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Take note, dumaan sila sa Great Tribulation at hindi nakaiwas dito sa pamamagitan ng rapture. Kaya maling-mali po ang doktrina ng pre-tribulation rapture. Going back, ang great multitude na ito ay may hawak na mga palaspas, sabay sigaw ng malakas. Ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. FYI lang po, ang palaspas ay hindi po nanggaling sa mga Katoliko, kundi sa mga Hudyo. At parang kagaya po ito ng ginawa nila noon nang salubungin nila ang Panginoong Hesus sa Jerusalem habang may hawak silang mga palaspas. Sabay sigaw ng, "Purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel! Hallelujah!" Kaya pagsumikapan po nating mapagtugumpayan ang Great Tribulation upang mapabilang tayo sa Great Multitude na maglilingkod sa Diyos araw at gabi sa kanyang templo. Doon ay hindi na tayo magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin tayo mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol natin. Tayo'y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Ganito po ang pangako sa atin ng Diyos. At ito ang pinanghahawakan ko araw-araw. Kaya di bali nang magtiis sa hirap ng panandalian kung ang kapalit naman ay buhay na walang hanggan. Kasama ng ating Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Ngayong alam na natin ang mga mangyayari bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ay gamitin natin ang kaalamang ito upang makapaghanda physically at spiritually. At nang makayanan natin ang parating na matinding kapighatian. Maraming salamat sa panonood at God bless you.